Hello, kamusta po kayong lahat? Narito na ang pinaka-latest update sa lagay ng panahon, lalo na tungkol kay Bagyong Leon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang kasalukuyang estado ng bagyo, mga banta sa mga lugar na maaapektuhan, at ang mga dapat gawin upang maging ligtas. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin ang bell para maging updated sa aming mga susunod na weather updates. Sa ngayon, si Bagyong Leon ay mabilis na lumalakas, na nagkakaroon ng rapid intensification habang ito ay nasa karagatang sakop ng silangan ng Cagayan. Huling namataan si Bagyong Leon sa layong 505 km silangan ng Tuguegarao City at 515 km silangan ng Apari, parehong nasa Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot sa 150 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot sa 185 km per hour. Ang bagyong ito ay kumikilos ng medyo mabagal, patungong west-northwest sa bilis na 10 km per hour. Dahil dito, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa mga sumusunod na lugar: Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra at Ilocos Norte. Samantala, Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ay nakataas naman sa mga natitirang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at iba pang mga lugar sa Luzon. Dahil kay Bagyong Leon, maraming lugar sa Northern Luzon ang nakakaranas na ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin. Ang mga lugar gaya ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Abra at Isabela ay kasalukuyang nakakaranas ng maulan at mabagyong panahon. Ito ay dulot ng direktang epekto ng bagyo at makikita sa ating satellite images na malawak ang sakop ng kaulapan. Pinapayuhan ang mga residente sa mga apektadong lugar na maging maingat sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan din ang patuloy na pag-ulan at pagbugso ng hangin sa iba pang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Sur, La Union, Aurora, Nueva Ecija at Quezon Province. Kahit na ang mga lugar na medyo malayo sa bagyo ay nakakaranas na ng epekto nito. Sa Metro Manila at sa buong Visayas, maulap din ang kalangitan at may mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog dulot ng outer clouds ni Bagyong Leon. Samantalang sa Mindanao, localized thunderstorms ang nakakaapekto, kaya asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa gabi. Base sa forecast track mula sa Pag-asa, patuloy nakikilos si Bagyong Leon patungong Hilagang Kanluran bago ito maglandfall sa eastern coast ng Taiwan. Hindi rin maikakaila ang posibilidad na tumama ang mata nito sa Batanes area, kaya't pinapayuhan ang lahat na patuloy na umantabay sa mga updates ukol sa track ng bagyo. Ayon sa mga expert ng Pag-asa, ang pinakamalapit na paglapit ni Bagyong Leon sa Batanes ay sa darating na Huwebes sa umaga at hapon. May posibilidad na umabot ito sa Super Typhoon category, kaya't mahalagang maging handa ang lahat. Iyan ang latest update sa lagay ng ating panahon. Patuloy na mag-monitor at maging alerto sa mga susunod na balita. Tandaan, ang kaligtasan ng bawat isa ay dapat na unang isaalang-alang. Para sa iba pang updates, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang bell para sa mga susunod na weather updates. Maging ligtas at ingat po tayong lahat.